maghanap pa rin talaga tayo kahit one day lang, kahit isang araw sa isang linggo. Basta ma-fulfill natin yung great commission which is winning souls. So, nagpapasalamat ako hindi lang sa material blessing and encourage ko din kayo, general meeting po ng church next week. Tulad din po kayo mag-inis. Ayun, opo. Bukas po yun nagsisimula and yun, maraming salamat and sana po sama-sama tayo sa gawain ng Panginoon. To God be all the glory po. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you, Marla. Sa katulan, sa mga estudyante, sa secular man, sa Bible school, yung pagpupuyat kasama sa pag-aaral. Sa katulan yan. Ika nga, no pain, no gain. Pero kapag nalagpasan mo yan, talagang hinihilang gain, very much gain. Kaya, galit lang natin lahat. No? Saka po pala gusto natin na ipaalam sa iba yung ating pong website. May website tayo. Actually, na-order na ba yun, no, yung webcam? Na-order na ba yun? By second week of November, approximately, meron na tayong live stream. Actually, Naka-on air tayo. Naka-on air tayo ngayon. Kasi binibili natin webcam dito para lahat ng mga magka-qualification number lahat ay i-store na agad dun sa website. Kaya yung mga kapakiran ay pwede natin silang ibig sabihin i-share na yung lahat ng dito. Ayan po yung website natin. Ayan po yung isang example ng morning service, evening service, at saka evening service din. Okay, evening service example. May mga highlights din tayo dyan. Iyan mo din lahat ng halimbawa about us profile, pakita natin. Yan, nandiyan po yung profile natin. Ayan, yung ano natin, yung history, nandiyan na rin, mission and outreaches, ministries, nandiyan na rin lahat, nandiyan rin sa pa. Nandiyan din yung schedule, pakiclick na yung schedule. Yan, ibig sabihin, nandiyan ang schedules natin. And then, iba pa. Ano ba susunod yan? Ministries, nandiyan na rin po yung ministries natin. Pag-pray po natin yung mga ministries like Heart Club, Yacht Club, Hit Club, mga department natin, Heritage Forest, parang hindi mo Forest, hindi malaki yung yun, tayo pa kasi nasulit pa rin, no? And then the second is Baptist Heritage Academy. Actually, we are praying that our Baptist Heritage Academy computerize na rin po tayo lahat, pati sa documents natin, let us just pray for that. Sumunod pa na additional din bukod sa DSA, DAC, yung ating theological college in partnership with Mandaluyong Bible Baptist Seminary. Yung mission and outreaches, nandiyan rin po yung lahat yung mga involved tayo kung saan bansa yan. Pero syempre, taon-taon tayo nag-reject tayo. We cannot accommodate immediately all missionaries. We cannot do that. We are limited. But by the grace of God, we will still involve. And then, ano pa bang sunod dyan para ma-promote natin ito? Events and announcement, dine-develop pa. Sunod dyan. Education. Dine-develop pa rin yun? Yung mga preaching outline. Kung gusto ninyo ng special numbers, siya nga po pala. Halimbawa sila, gusto nila ng music, no? Mga music piece, they can just connect with our website. Just connect the music department o mag-iwan na note doon. At malalaman namin kung sino like we can also share music to other churches kung saan man sila. As long as they want that music. And then, punta naman po tayo sa gallery.
lahat ng mga events natin dyan, yung mga indoor fellowship o ano pa man. Yan po si Ryan, yan yung mga trying match. Sino ba nanalo ng araw na yun? Ano? Sino nanalo? Okay. Sige. Yung contact details po, yung address natin, nandiyan na rin lahat para malaman din ng tao kung saan sila pupunta. Ang ating pong website address ay HDBT 1996. Yan, wix.com. Yan po ang natin ating website. Okay. Map-site na rin. Halimbawa, may naghanap sa atin, they can easily find us our location. Ano pa nga kapatid? Wala na, dahil na. Ano to? Sa Facebook. Ibig sabihin sa Facebook, please support our website because we want to campaign with our brethren abroad and local that they should be aware of our church program and planning. Yun po yung ating goal. Iba pong announcement, tawagin natin si Brother Jason. Brother Jason. Magandang hapon po sa inyo lahat. Actually, yan po, naka-live stream po tayo ngayong hapon. Kasi yung mga nasa, siniyuli ko ng text din sa akin na i-open daw po natin yung streaming. So, with regard po sa announcement natin for this end quarter na po, we'll be having November 4, meron po tayong Heart and Yak Club Fellowship. Ito po ay tie-up ng dalawang department. So, it's all about parent and child relationship. And then, also November 4 is our first food giving Sunday. So, that's the first Sunday of the month. So, automatic po, yan ang ating first food giving Sunday. Then, by December po, third week and last week of December, we'll be having our 8 days of Servants of Christian Talent. So by next week po, ipapublish na namin yung mga promotion ng yung mga promotion at saka yung entries ng ating 8 days of Servants of Christian Talent. Pero mga pahaging lang, ang ating pong theme for 8 days ay Celebrating God's Faithfulness. So, again, lahat po ng sort of competition, musical, platform, Bible Bowl, nandyan po tayo lahat. So, pinapalis pa po namin yung pinaka-official program po ng 8 days. So, wait lang po tayo. So, that's our event for December. So, supportahan po natin ang ating 8 days of Servants of Christian Talent this coming December. Yun lang po. Maraming salamat. Amen. Tayo po kami ulit. Tawagin natin sa leader. They will sing 2 songs and the choir will come on the second song. Okay, let's sing. Kanta ko. Bye.
choir will come. I know that my best wondrous victory has made known. Lord, why on earth He Christ Himself released before His throne. I know I am forgiven and am perceiving at His table. Forgive them without forgiveness, and to Him against the sin. I know that love is saving grace to me in His far. For how believe in His word, there peace within my heart. But I know I am forgiven and am persuaded that He is able to give without commitment, and to Him against the sin. I know that how the Spirit knows and gives between all sin, revealing Jesus through the Word, creating faith in Him. But I know I am forgiven and I'm persuaded that He is able to give without commitment, and to Him against the sin. I know that love for good or ill may be reserved for me. Of weary ways or golden days before His face I see. I know I am forgiven and I'm persuaded that He is able to give without commitment, and to Him against the sin. I know that when my Lord makes up, at neither young may fail. For if I walk the weary, for me He shall fail. I know I am forgiven and I'm persuaded that He is able to give without commitment, and to Him against the sin. Tayo makaupo. Play from the month of July, August, September. We will report what took place or what transpired during those months.
Ito po Wednesday, hindi po tayo nag-announce ng ibang araw, kundi Wednesday night lamang. And we want you to know kung ano talaga ang na-accomplish natin at saan napunta ang mga ating pananalapi. And I voluntarily give all these pictures because we want to establish our confidence one toward another. So, pakinggan po natin ating special number. Amen. Surrendered by Sister Edna. Edna. Kaya pala ang ganda ng kapatid niya. Hindi ko lang sasabihin sa akin, no? Bye. Hindi ko kabirong yan si Pastor Rolly. Actually, I do not know so much about him, but ang alam ko lang kanya, he's a good man. Although sabi ng Biblia, there's nothing good, there's no one good, no not one, none, ano yung giving creation. NIV yun, NIV. Kaya siya po ay ipapasok sa bataan, siguro para higit na makilala natin siya, hayaan natin si Pastor Rolly
to say something about him. At ako po ay excited na minsan may magpapasok galing doon sa ating North na dumayo dito sa South. Para naman mapakinggan naman natin mga taga-North. Okay. Ay po kayo handa na makinig? Tawagin po natin ang oras nito para kay Pastor Ronald. Salamat po. Magandang hapon mo sa inyo. Amen. Papayagan po ba niyo ako na matapos ng mga alas 8? Kasi pauwi po kami ng Bataan. Kanina ho, 2 o'clock in the morning, we left Balanga. Kasi naano ko si Pastor Paul Pineda. Pastor Pineda po ay 62-year-old pastor. 62-year-old na po siya ngayon. He's pastored in church for 35 years. At siya po ay nawalan ng Doctor of Divinity on third doctorate. At siya po ay second year Bible College student natin ngayon. At siya po ay teacher for 28 years. Pero pinili pa rin na mag-aaral sa Bible School. At siya po ay second year Bible College, Bible student sa Landmark Bible College, doon po sa Pasig. At kasama ko rin po si Ate Liz, of course, ang kanyang asawa. At yung aking may bahay ay hindi ka makakawit. Walang naawit sa iyo. Oo, ito. Yan. Hindi na daw. Yan. Siya po yung aking asawa. Meron po akong 2 anak. Yung pong aking panganay ay missionary po sa Cambodia. At siya po ay nililigo sa Panginoon doon. So, supported. Wala po, hindi siya makikita sa mga clearing house. Hindi po siya nag-ikot na maghanap ng supporter. He went to Cambodia and said, I'm telling you about, bakit hindi ka pumunta sa Amerika? Bakit hindi ka pumunta sa Canada? May bahay naman tayo doon. Bakit hindi ka doon? Sabi lang ng aking anak, Dad, Papa, hayaan mong puntahan ko yung lugar na gusto ng gusto ko. Amen. 22 years old, ay nakatapos sa Bible school. Ngayon, nagliligo sa Panginoon, and he's handling one church doon under the Bethany. Binata ito. Binata ito. Binata. Available to. Nay, dalaga po ba kayo? Gano'n lang kayo. Lalo kasi yung seryoso. Of course, mga kapatid, kung gwapo po yung tatay, mas gwapo po yung anak. Amen. Ayan naman sabi ko, At yung po aking bunsong anak ay nag-aaral po sa Landmark Bible College. Kaklase po si Pastor Paul doon. Sinila Pastor Edwin. By the way, mga kapatid, ako po ay pastor for 18 years. At nag-graduate sa Bible Baptist, International Baptist Theological College, under Pastor David Tika. Kung nakakilala po yung Tika family, ako po ay pamangkin buo. Nanay ko po ang pangalan sa mga Tika, sumunod po sa Pastor Divino, and we are 42 pastors in the family, serving the Lord. Sa amin po, 5 magkakapatid, lahat po sila nasa Amerika, at ako po ay nilili dito na manalahan sa Pilipinas, maglingkod sa Panginoon, pastoring a fourth church in the province of Bataan. Ayun po yung ating gawain noon. Meron po akong siyam na Bible student, at nag-aaral natin sa Bible Baptist Seminary sa Mandaluyong. At meron po ako sa preacher na pinapahawak sa isang gawain, and hopefully by January, we're going to start another 2 outreach in the province of Bataan. Pagkatapos po ng 6 na iglesia, titigil muna ako, at ako yung magpapahinga ng konti sa ibang bansa. At dadalawin naman natin. By the way, mga kapatid, yung pastor po nyo ay saka po yung kanyang asawa, ay i-invite ko ho sila sapagkat at to our couple, misis ko at saka po ako, we are going to celebrate our silver wedding anniversary sa January 14 of 2014. 2014 may isang taong pa ang paghahanda, Pastor. Walang gift, puro cash yan. Nakalagay ho sa invitation yun. Hindi kasi po, yung pong malilito namin pera, ay pambibili ko ng mga motorsiklo at ibibigay din naman sa mga missionary. Hindi ho kasi, may gamit naman kami. Diba? Baka magulat po kayo kung sino po yung isa kong ninong at saka isa sa bestman. Yung pong bestman ko ay si Jolo Revilla, because he's a very good friend of mine. We travel a lot abroad. Lani, si Congresswoman Lani Mercado Revilla, isa po sa Nina kasi
we talk oftentimes, sila po yung mga ninong namin mag-asawa sila. Kaya, tiga rito rin. Diba? Tiga rito. Pero gagamitin mo namin sa party sa Balaan, yung aming Silver Red University. Mas excited po akong maghanda sa aming Silver Red. Kasi 25 yun. Amen. Nakasurvive ang asawa ko sa akin. Amen. Salamat sa Panginoon. Of course, ako po ay bunso sa 5 magkakapatid. At ako po ay 29 years old ngayon. Ang ganda lang po ang nasabi ko. Amen. So ngayon po umaga na yung hapong ito, napakasarap po tingnan na ako po'y natutuwa sapagkat bibigyan ng pagkakataon kahit nakalimutan ng inyong pastor, na ako'y parating ngayon, welcome pa rin ako sa inyong iglesia. Ako'y natutuwa sapagkat nakarating ako sa lugar na ito. Privilege sa amin ito. Sa Pastor Paul, kaya ako po isinama sa gusto ko sa Malibang. Alam mo yun, yung 62 years old, talagang kailangan natin libangin na yan. Diba? Kailangan natin libangin yan. Minsan mo, kasi po, yung kanyang asawa, kanyang inaalila, siya Martilio, siya Masilia, siya Wali, linilibang ko sila mag-asawa. Ganun ako naman ng pastor. So sabi ko, kung tawag ng Cavite, sumama ka sa akin. Kaya ngayon, kasama natin si Pastor Paul Pineda. Ano po? Kailangan sa Panginoon. Kung gusto ko yung makita yung madalaga, kung gusto yung makita yung aking anak, itype lang po niyo, Alvin Abales, makikita ko kung gaano kagwapo yung aking anak. Yan. Binata, gusto ko mag-asawa ito ng anak ng pastor. Ayaw ko mag-asawa ito ng tabi-tabi lang. Gusto ko yung anak ng pastor o kaya manggagawa. Diba? Kasi namilis sila siya. Ano po, kaya pag-pray natin. At ako po ay naglilingkod sa Panginoon. Una po ako naglilingkod doon sa Calvary Baptist Church sa Barasigan. When doon po namin itong aking asawa, naligawan niya ako ng 5 taon. Pagkatapos niya ako niligawan ng 5 taon, sinagot ko po siya, nagplano muna kami magpakasal. Amen. Kaya, darling, ako muna makapangyarihan ngayon. Sa bahay ka na lang, ha? Kita nyo, tapang ko na ba ito? Kaya mo yun? Hindi mo kaya yun. Ako lang yun. By the way, mga kapatid, ang church natin ngayon, natutuwa ako sa pagkandali yung ministry. Diba? Natutuwa ako, personally, natutuwa ako na makita ko yung website. Pero planning to have our own website also. Pero hindi pa namin magawa kasi wala na ako yung akin anak, wala akong matulong. Having 4 churches and handling 9 Bible students and nagkakabaho ko po ako sa National Bureau of Investigation as a special investigator. Kaya ito talagang conflict. Tapos ako po ay katiwala ng ating gobyerno sa lalawigan ng Bataan. Di ba? Katiwala at katiwalda. Because I travel a lot, expense by the government. Ano po, wala akong tayong gagawa. Pagkagawa ko ka, palagi kong napadala sa ibang bansa at sa iba't ibang lugar. Kaya napaka-grabe ho. Kaya, ganun ho ang buhay ko bilang magagawa ng Panginoon na ilinagay ko ng Panginoon. Pero tinignan ko, mga kapatid, ang Kristiyano ba ngayon may pangitahin pa sa kaluluwa? Amen. Dapat. Dapat, may pangitahin pa rin. Kayo mga people, natutuwa ko, ang dami nilang people. By the way, nanay, salamat po. Yung nanay ko, nagse-celebrate ng kanyang 86th birthday ngayong araw na ito. Kaya pagkagaling namin dito, dadrive pa ho ako pauwi ng panay o dadalo lang kami o tatawag ako. 86 na ho yung nanay ko. At yung nanay ko po ay missionary din dati sa Palawan. Oo. Missionary ho sa Palawan. Kahit hindi ko po nakikita Palawan, nalibot ko 35 state of America, ang Palawan, hindi ko marating. 12 bansa sa buong mundo, napunta ako sa Palawan, hindi ko mapuntahan eh. Sabi ng nanay ko, dalawin mo yung mga hindi ko alam yung Palawan eh. Ang alam ko lang, sa makay daw ko ng aeroplano, o nung barko, makakarating ako sa Palawan. Yan ang kayo di ba? Kaya binabanggit ko, baka imitahin mo ako. Di ba? So, ganun po mga kapatid. At napakasarap kayo mga Bible student, kayong mga young people, pagkaroon tayo ng pangitain sa gawain ng Panginoon. Tama na muna yung soul win ligawan. Wala muna yan. Let us bring souls to Christ. Amen. Now, tingnan natin, pakipindot po pwede. Yan. Yan. Wala kasi kami yan eh. Yan.
Yan. What is vision? Ganda, oh. Pastor, salamat po. Na-impress po ako sa pulpit nyo. Napakaganda ho ng pulpit nyo. Gagayahin ko ho. Pwede ko bang iuwi na lang ito sa amin? Papaklasin ko, papadala ko ng truck. Maganda ho eh, di ba? Talagang artistic ka, Pastor. At isang bagay na tinakapangarap ko, yung pulpit mo tulma sa akin. Di ba? Sa Amerika ho, pag nag-press ako, ganyan ho ako. Oh, Lord! Hello! Yan. Ito yung pulpit ako eh. Diba? Eh, ito dito, oy. Mayabang ako. Diba? Pantay na pantay. Sige. What is vision? So, talagay natin, tayo mga manang kataya. Si Pastor nyo, ang ganda, may nagalit property. You are trying to build your own. But what is your vision individually for your church and also for your pastor? Huwag naman natin mga kapatid na yung pastor natin. Yung pastor talaga, sa mga pastor, nakafocus kami sa ministry. But somebody, dapat sa Lutheran Church, nakafocus naman kayo sa pastor nyo. Tatandaan ninyo, ang mukha ng church dito, ng head stage, ay pastor nyo. Kaya pag yung pastor nyo mukhang pulubi ang church natin. Amen? Tama ba? Amen. Brad, narinig ko kanina, mukhang okay ang racket mo. Diba? Amen. Maganda naman. Dapat lagi kang busy, di ba? Because you are representing something in your life. You are selling something to the people na dapat sa damit mo, sa mukha mo, sa hangin ng buhok mo. Dapat presentable ka. And same problem with the pastor because he's bringing the word of God. Trying to spread to every people. Eh, kung gusto ng pastor ninyo, di ba? Patay tayo dyan. Diba? What is your vision? Sige po, next. Sabi ng Bible, Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. So dapat talaga may vision tayo mga manang kataya. Amen. And I think the Lord has said, siguro may mga edad dito sa atin, natutuwa ko. Sila yung mga nag-push siguro sa inyo ako na manatili sa gawain ng Panginoon. Kasi yung aking lola, yan ho ang dahilan kung bakit ako nasa ministry. Oo, pinapalo ho ako. Sinusumbakan ako ng pinakain sa akin. Pumasok ako sa ministry. Eh, ayaw ko ministry. Alam mo, mga young people, lahat ng anak ng pastor ay admire you. Alam niyo, pastor, sa pagkalan niyo bakit? Ang pinakamahirap na ministry sa loob ng church at ang pinakamahirap na tao sa loob ng church, yung anak ng pastor. Hindi sila maunawaan ng tao. Less fortunate ang mga anak ng pastor karamihan. And I admire doon sa mga anak ng pastor. Kasi ako, anak ako ng manggagawa ng Diyos. Diba? Kaya naunawaan ko kayo. At mabuti nga, si pastor nakapagpapawal sa magandang eskwelahan. Kami nun, sa law school of St. Andrew's School kami nag-aaral nun. Sa mababang paralan ng San Andres Bukid. Sa Bukiran lang kami nun eh. Diba? What is vision? Sige po, next. Diba? Sabi nila, vision is an aspiration, image of, or picture of the future. Kanina, nag-uusap kami pastor kung sa Diyos eh. He's trying something, ito yung nasa isip niya. That is the vision of the man of God. Now, kayo, ano panakain natin sa gawain ng Panginoon? Sabi dito, is an aspirational image or picture of the future. Now, ano yung panakain mo? Kanina, nakakita ko na napakagara sa sakyan ito. Wala kong plaka. Di ba, pinangarap yun eh, amen? Ano sa sakyan? Tukson ba yun? Ha? Tukso! Tukso ba yun? Ano? Sorry? Hindi, ano? Diba? Tama? Bago nagkaroon yung pinangarap ko, nung kung kami may pera pa, ang sasakyan ko, ang pinangarap kasi namin mag-asawa, Expedition, E150, yun ang mga sasakyan namin noon. Montero, yun ang mga sasakyan namin noon. And then we tried to sell it kasi bumili kami ng bahay sa Canada. Yun ang pinangarap namin mag-asawa. Gusto ko, naka-expedition kami. Diba? Kasi ang ganda ng ride ng expedition eh. Eh si Pastor kanina, also, pinipili ko na bayad ng lupa namin, ito ang plano ko, yun ang future ng church nito. Kasi may pangitain. Diba? Now, tingnan natin. Sabi nila, vision, a mental image, a mental picture of the future, filled with hope and promise. Amen. Ganda, no? Sige po. Para katapusin na, baka nagugutom kayo eh. Diba? Now, mga vision is what you see now of what you will be in the future. Kayong mga
kabataan. Tayo sa church natin ito. Ito yung mangyayari. Kung ano yung nasa puso natin, ano yung nasa paningin natin, ano yung nasa isipan natin, gagawin natin ito. Diba? Sige po. Proverbs, sabi, where there is no vision, the people perish. Yan. Tingnan natin. Sabi ng Walt Disney, di ba? Di ba? Lahat? Wow, pinapangalan natin, makapunta sa Walt Disney, di ba? Lagi daw akong pumupunta dyan, nanginahat ko si Mickey Mouse. Di ba? Nanonood ako ng parade na sa Amerika, sa California, sa Anaheim, nanonood ako yan. Oo. Kasi yung bahay namin sa Amerika, malapit naman kami sa Universal Studio, yung screening doon ng Universal, isigaw ko, nalalanig namin yun. Malapit kami sa Hollywood Boulevard. Nalalanig yan. Pero sa Walt Disney, ito, sabi nila, the vision statement ng Walt Disney to make people happy. Amen? Tingnan nyo, yun ang vision nila. Sige po. Sabi ng General Motors, paborito kong sasakyan, kasi niligaw sa Suburban. Ang sasakyan ko sa Amerika Suburban, ang sarap gamitin. Di ba? Kasi ano, kung masarap yung name niya, mas masarap siguro, ang laki eh. Di ba? Ang liit ko, parang nakasakay akong langaw din sa kalabaw. Ang liit, ang haba ng Suburban. Pero napakasarap naman. Sabi nila, vision, the GM vision, is to be the world leader in transportation products and related services. Avon. Sino hindi gumagamit ng Avon sa atin? Oy, nagpa-foundation ho ako. Nakalimutan ko lang kanina. Avon yun. Oy, hindi. Di ba? Ang sabi nila, Avon, remember, the vision statement of Avon, Pastor. To be the company that best understands and satisfies the product service and self-fulfillment needs of women globally. Sige po. Medical City Hospital. Di ba? Kita niyo mga medical city. Ako, nagpatingin ako. Basta nung mission conference doon sa Tabanda, sumilip lang po ako sa St. Luke's the Port. Wala pa isang oras. 11,000 binayaran ko. Grabe yung check-up na yun, no? Ang binayaran ko ang dibdib ko eh. Nung nagbil ako ng 11,000, lalo ho kung nagsil ang dibdib. Diba? Nanlaki-laki eh. Now, tinan nyo, to always be a leader in shaping how Filipino things feel and behave about health and how health services are accessed by and delivered to them. Ang Coca-Cola na lagi natin iniinom, di ba? Ito ang kanilang vision statement. To achieve sustainable growth, we have established a vision with a clear goal and what profit, maximizing return to share owners while being mindful of our overall responsibility. Tingnan niyo yung kanilang vision statement, ha? Sige po. Jollibee. Sino hindi may gusto ng Jollibee? Diba? Lahat. Okay, pagkagalan ng Jollibee. Diba? Pasang kamay, eh. Sarap eh. Anong sabi nila? Vision statement nila. We are the best tasting QSR, whatever it is, yan po yan. The most endearing brand that has ever been. We will lead in product taste at all times. We will provide FSC excellence in every encounter. Tingnan nyo mga kapatid, yan yung vision statement ng Jollibee. Ang ganda, ano pa sila, ang ating church, tayo, para sa ating church, ano ang ating vision statement? Individual, ha? Individual. Ang ganda nito, alam niyo, Pastor, medyo nagkakamali. Kung hindi po nagkakamali, ito po ay kuha sa Grand Canyon. Kung hindi po nagkakamali, kasi ganyan yung texture ng Grand Canyon. Kung yan po yung Grand Canyon, linakad po namin yung gilid dyan. Meron pong trail yan. May trail yan. Hanggang akit nyo sa taas. Isang araw ako natulog dyan $120 per night. Mabuti na lang, sabi ng mga politikong mga mamura ko. Hindi ko ako nangurakot dahil nigaluhan lang ako. Sabi ko ng inyong church, ito nyo, in large diecross in 2012, what is your vision to occupy the places that you want to see? Amen. Ano yung ginagawa, ano yung pangimahin natin? Sige po ma'am. Yan. Tama, yung Jollibee vision, happiness in every moment, by year 2020, with over 4,000 stores worldwide, Jollibee is truly a global brand, and a Filipino will be admired worldwide. Yan. Kita nyo. Sabi doon, kahit hindi naging kami sa uli, siya pa rin ang first love ko. Nagsama si Jollibee at saka
Ayan. Kita nyo nga naman, no? Ayan. Ayan. Pakilagay sa unahan natin. Pwede po, ayan. Dito po sa unang-una. So, tingnan natin. Ngayon, meron akong bibigay sa inyo. Magandang, meron pong bagong batas na lumabas. That was November 11 of 2011 actually. Yeah, November 1 of 2011. Extensive testing of a newly designed seatbelt has done. The result shows that accident can be reduced by as much as 95% when the seatbelt is properly installed. Correct installation is restricted. Tingnan natin. Yan. Ganyan ho. Yan, yan. Ayun, sige, sunod mo agad. Yan. This can really save lives and lower blood pressure. Balik natin. Blood pressure by 40%. Amen. Nakatawa kayo, parang may experience kayo, ha? Amen. Yan. Okay ba ba ito? Yan, yan, ha? At simulan yan, baka yung matanda, hindi yung dahil ko. Yan, amen. The heart of a believer. Tingnan natin yung laman ng puso ng Kristiyano ngayong hapon ito. Ang ganda na, I admire the pastor. Hindi ko tama po sa hindi ko kami close ito. Hindi kami close na inyo kasi nakikita ko lang yan sa mga meetings namin. Kasi tatlong taon pa lang ako sa fellowship eh. Diba? Nakikita ko lang to, sabi ko, sino kayong lalaki to? Pagka nagsasalita ko, mukhang may dangal naman. Amen? Mukhang spiritual naman. Amen? May magic pala dito. At maybe na, ayan, ayos. Okay na, okay. Salamat sa kapatid, ha? Ayun na. Hindi mo mababa. By the way, di ba, kaya yung pastor, hinahangaan ko, lalo nakita ko ng gawain na napaka-wicked death, and man of God, na ganito kalaki ang pangitain sa gawain ng Panginoon. So, pero pag-alalan natin, ano ba talaga alaman ng puso ng mga naglataya? Yung mga estudyante, mga businessmen that we have today in this church, what is your heart for the Lord? Ano ang puso mo sa gawain ng Diyos sa panahon ko? Alam niyo mga kapatid, sapagkat ang ating pong paksa ngayon, pinamagatan po natin the heart of a believer in the ministry. So, tingnan natin si Hannah sa 1 Samuel chapter 1, verse 11. Kumayo po tayo lahat, bilang pag-aalam sa pagbasa ng salita ng Panginoong Jesus. Babasahin ko po yung, bala po lahat po yan, chapter 1, verse 1, up to the last. Pero hindi ko po babasahin lahat para naman, hindi naman po tayo gabihin masyado. Verse 11 po babasahin ko, ito po ang sabi, pwede po natin tingnan sa ating screen. And she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but wilt give me unto thine handmaid a man child. Ibig sabihin, pastor, diretso ang hihingi na. Isang lalaki. Anak. So, tingnan natin. Then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. Ito mo na lang. Father in heaven, thank you so much for the wonderful service that we had. Yung po sa magandang awitan, sa atmosphere ng singing. Lord, truly, yung po mga inawit is already a message for us. Na nagbabago at humihipo sa puso namin, Panginoon. Salamat po sa kanilang pastor na patuloy na ginagamit mo, Panginoon Jesus, to enlarge the cause. Yung kanilang nakasakupan ay palakihin. At Panginoon, ang iladalangin ng kanyang asawa at mga anak, sila inyong pagpalain. Ang mga member ng Heritage, Panginoon, ipagpalain mo rin naman. Igawin mo yung biyaya sa pagpapal at pagpalain mo ang aming pag-aaral sa sandali ito. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Magsipo po tayo lahat. Kapatid, lagi ko naalala, nung may bata, hindi ko alam at ayaw ko ng ministry. Hindi ko alam ano ang ministry. Ay, pinanganak ako sa Kristiyanong pamilya, presidente ko ng CYA, pero galit ako sa ministry. I don't like to be a part of the ministry. Ayaw na ayaw ko yun. Talagang tinamuli ako ang ministry noon. Talagang nung bata po ako, kasi hindi ko maunawaan yung ministry noon. Doon sa mga nanay na kasama ko, ang hirap ng buhay natin noon,
1970s, natatandaan ko, kailangan mo pumila sa mga health center, hingi ka ng gatas, hingi ka ng pulburon, hingi ka ng biniling na mali, lahat hinihingi mo subsidized ng government. Ang hirap kaya noon. Pero kung aking mga kapatid pastor, walang ginawa kundi maglingkod sa Diyos. Uuwi ng bahay, pupunta sa gawain ng Panginoon, pagka may araw, lahat dadating